lumilipas ang panahon, ang buong mundo ay nalalapit ng pagharian ng kasamaan. Pero hanggang sa mga araw na ito, kakaunting nilalang pa rin lamang ang nakakaalam noon. Gumising kayo! Binigyan na tayo ng babala ng isang makapangyarihang propeta na namuhay sa mundo sa loob ng 500 taon. Ang pangalan ng propetang yun ay Michel da Nostradamus. Chapter 2 verse 3. Matinding init na parang kasing lakas ng araw ang tatapos ng buhay. Kung inyong naaalala mga alagad, hindi ba't ibinalita sa mga pahayagan na naganap noong isang linggo? Isang submarinong pandigma ang biglang sumabog sa gitna ng dagat. Isa lang itong pagpapatunay na ang propesiya ay totoo, kaya dapat lang na hindi ipagsawalang bahala ng kahit na sino man. Sasabihin ko na sa inyo ngayon ang buong katotohanan. Ang nawawalang mahiwagang libro ni Nostradamus na hindi pa nakikita ng kahit na sinong tao ay hawak ko ngayon sa aking mga kamay. Ito lang ang masasabi ko sa inyo. Ang lahat na nakasulat dito ay may posibilidad na magkatotoo. Sa chapter 7 verse 62, nakasulat dito na kapag dumapo ang mahiwagang agila at ang kanyang mga kampon, siguradong hindi na magtatagal at magkakaroon ng malaking pagguho. Excuse me. Excuse me. Naku. Naku, pasensya ka na. Defective. Lupin the Third. Farewell to Nostradamus. Atras! 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 Ah! Hi, fans! Hi! Ah! Lupi! Lumanta ka! Sana magtagumpay kayo sa lahat ng inyong magiging laban. Tanggapin niyo ang mga bracelet na ito. Magbibigay ito ng swerte sa lahat ng inyong gagawin. Lupi! Sandali! Ay maaari na pong sumakay. Sa ngayon, ang mga radio at cellular phone ay
Lupin! Arestado ka na! Ay, mister! Bawal po yan! Detective! Hindi ko nakasalanan to, ha? Detective! Daan-daan na sa pagbaba, ha? Lupin! Manda kapag nakita tayo muli! Tumigil ka nga. Ang pangit ng hitsura mo. Hindi nakakatuwa. Hi! Hi. Mahilig ka rin pala sa manika. Hindi naman sa ganun bata. Ah? Di akin na yan! Uy! Sandali! Hoy! Ibalik mo sa akin yan, bata! Hoy! Naku! Bilis na. Hoy! Hoy! Ah! Hoy! Bata, ano ba? Siguro naman tama na sa'yo to, mama. Abay, tinan mo nga naman tong batang to. Ang cheap ng tingin sa akin. Julia, hindi ito ang tamang lugar para mamasyal. Mabuti pa umpo ka na lang dyan. Kayo pala ang kasama ng makulit na batang yan, ha? Fuji ko? Alam mo, kanina pa ako niyayaan niyang mag-date ng mamang yan. Ay, hindi po totoo yun. Nagbibiro lang yung bata. Aray. Be! Ano bang ginagawa mo dito? Wala, kukunin ko lang yung manika. Alam mo, may tinrabaho kasi kami sa Rio at nandun yun sa manika. Ano naman yon? Diamanting may halagang 1.5 million. 1.5 million lang? Bali wala sa'yo yun. Teka naman, Fuji ko, wag mo akong biruin ng ganyan. Fuji ko! Uy, ano ka ba? Fuji mo Tumahimik ka! Ano ba? Walang sisigaw. Mga hijacker kami. Kapag may sumuway sa amin, pasasabugin ko ito. Didiretso tayo sa Morocco. Parating na sila! Gaya ng hiniling nyo, inihanda na namin ang limousine. Kaya pakawalan nyo ng mga babae at ang bata. Ibigay nyo na muna yung $20 million na ransom. Hindi ganun kadaling ihanda ang 20 million. Pakawalan nyo ng mga babae at bata. Sige, pakakawalan na rin namin ang mga football player ng Brazil. Pasalamat sila at mahilig ako dyan. Excuse me. Kami nga pala yung manager at saka trainer ng team. Bye-bye! Ba't nandito yan si Fujiko? Baka akala niya makakapangasawa na siya dito ng isang bilyonaryo. Kapag hindi binigay ng gobyerno ng Morocco ang hiningi namin, lahat kayo sasabog kasama ang eroplanong ito. Sabog! Walang gagalaw! Teka muna. Bakit bigla na ganyang bombang hawak mo? Tyson! Jigs, bahala ka na. Sige, lapit!
Miss Sexy, wag sana magagalit ha. Pwede ko ba malaman ng iyong phone number? Ay! Wala yata silang telepono. Lupin! Huh? Ikaw talaga! Detective Salo! Detective! 1 minuto na lamang ang natitira para sa'yo! Mabuti pa, umalis ka na lang dito at kalimutan mo na paghuli sa akin. Babayu! Teka, Lupin! Ay nako, buti na lang nag-training ako dito kaya susubukan ko muna itong pigilan. Madali lang naman to eh, para ka lang kumakain na suman. Natutuhan ko ito nung ako'y nasa academy pa. Tatanggalin to, tapos ito, saka, teka muna. Ha, alam ko na, tatanggalin yung blue, green at red. Ha, teka, bakit? Ayaw pa rin. Ayaw pa rin tumigil. Diretso pa rin. Sa palagay ko, hindi lang ito simpleng pang-hijack. Mas malalim pa ang motibo. Ha? Fujiko! Ay naku, nawala na yung 1.5 million ko. Mas malaking nawala sa akin. Ang batang yun na nagkakahalaga ng $50 million. Ang mahiwagang agila at ang kanyang mga alagad. Ang ibig sabihin nun ay ang 11 superstar ng Brazilian football team na kasama sa na-hijack na eroplano. Ang hula ni Nostradamus ay nagsisimula na magkatotoo, kaya dapat lang na makinig ang sangkatauhan para maiwasan ang matinding sakuna. Walang magagawa ang kahit na anong grupo para mailigtas ang mga tao. Nasa sekta lang ni Nostradamus ang kaligtasan. Ipapakita ko sa inyong lahat ang libro ng kaligtasan dahil nakapaloob dito ang katotohanan. Ang libro ni Nostradamus ang magliligtas sa atin sa tunay na kapahamakan. Hindi niya lang inabot ang langit. Mukhang gusto pa niya ata itong lampasan eh. Ang nakikita mong yan ay ang advertising tower ng Douglas Foundation. Merong 200 palapag ang building ngayon at may taas na 1,000 meters. Nakakalula naman ang sobrang taas niyan. Kung gano'n ang ibig mo sabihin, ang batang yun ay anak na may-ari ng building na yan? Sa isang taon, baka maging anak na siya ng bagong presidente. Ano ka mo? Ulitin mo nga. Parang hindi ko mag-gets yun ah. Ang ibig niyang sabihin sa isang taon tatakbo si Douglas bilang presidente. Ang hina mo naman talagang gumets oh. Relax ka naman dyan. Masyado ka seryoso. Nagbibiro lang ako eh. Pero kumusta naman kaya ang lagay ni Julia ngayon? Parang hindi ko to makakayang sabihin sa kanya mga magulang. Maiba ako ng usapan ha. Sabi mo naman sa akin yung tungkol doon sa $50 milyong. Yung bata ang magiging alas natin. Kaya dapat gumawa ng paraan para maibalik siya. Ano ba kailangan nila doon sa bata? Ha? Kung hindi ako nagkakamali, pareho lang kayo ng binabalak eh. Aba, hindi totoo yan. Huh? Sige, 60% mapupunta sa akin at ang matitira naman ay sa'yo na. Ayos ba? Ate Jenye!
Sa 70th floor tayo pupunta. Ang sukat nito ay para ng isang buong bayan dahil sa sobrang laki. Mula sa 70th floor hanggang sa 100th floor, halos lahat na yata ng stadium para sa iba't ibang laro ay pwede mong makita. Lupin, Chigen, tingnan mo yung banda ron. Kahit Winter Olympic Games pwedeng gawin dito. Mula naman sa 100 hanggang sa 150th, makikita mong entrance sa iba't ibang hotel na nasa loob ng napakagandang building na ito. At ang makikita niyong pendulum ay nagbabalanse sa buong gusali. Sa oras na makaramdam ng pagyanig ang computer sensor, magbabago yan ang posisyon para hindi bumagsak at mawasak ang buong building. Ang problema lang ay ang palapag palampas sa 180th floor. Matinding proteksyon ang nilagay nila dahil nandyan ang buhay ng Douglas Foundation. Ang pribadong opisina at tirahan ng pamilya ay nasa itaas ng 195th floor at ang 200th floor ang pinakamataas. Eh kung gano'n, nasa na yung vault? Ang tanging daan papunta sa vault ay ang espesyal na elevator. Makakasakay ka lang doon kapag meron kang hawak na ID card ng pamilya. At hindi mo yung makukuha dun sa bata, hindi ba? Hindi ko pa alam. Ngayon nagpapanggap akong tutor niya. Parang ang imposibleng mapasok ko yun. Ayon sa impormasyon na nakuha ko, wala pang nakakapasok sa vault na yun kundi isang tao lang. Ano? At sino naman yung taong yun? Walang iba kundi si Uncle Philip. Ano? Si Uncle Philip? Oo, Lupin, kaya lang nahuli siya kaagad. At ngayon nakakulong siya doon sa Execution Island. Yun kang matandang amoy lupa na malapit na magretiro, nakapasok pa. Ibig sabihin, sisiw lang yun para sa mga tulad dating sariwa-sariwa, di ba, Jigs? Baka nakakalimutan mong mas mahusay sa'yo yun. Eh, teka muna, Fujiko, nakakalimutan tayo eh. Baka naman pwede nating pag-usapan yung tungkol dun sa $50 million. Tungkol yun sa libro ni Nostradamus. Ang librong sinulat ni Nostradamus ay binubuo ng 10 chapters na may tig-100 na berso. Kaya lang yung chapter 7, ang laman lang ay 42 berso. Sa pagkakaalam ko, yun naman 58 berso na kasama dapat niyan ay hawak ngayon ng isang sumisikat na sekta na tinawag nilang Nostradamus. Ah, kaya pala. Basta isa lang ang sinisiguro ko. Ang huling bahagi ng librong sinulat ni Nostradamus ay hawak ngayon ng Douglas Foundation. At nandun yun sa 200th floor. Eh, paano naman naging $50 million ang halaga nun? May isang bilyonaryo sa Florida na gustong bumili nun. Tingnan nyo. Wow! Ito ang kontrata. Eh, paano, Fujiko, my love? Gagawin ko pag-uutos mo. Alam mong malaking tiwala ko sa'yo, Lupin. Talaga? Kung gano'n, let me keep it para for you. Mas maganda nga yan. Pero wag na lang. Ikaw talaga? Huh? Sa wakas, dumating ng nanay niya. Pasalamat kayo. Kundi dahil sa akin, hindi kayo makakapasok ng basta-basta. Ang ibig ba sabihin, gano'n ang kalaki tiwala nila sa'yo? Ha? Ayos ah! Ay, hindi po ako mamatay! Lupin, huwag ka nga magbibiro ng ganyan dito. Pasensya na kayo. Sir, dito po tayo. Pamilyar sa akin ang elevator na yun ah. Sige, pumasok na po kayo. Yes, thank you ah. Excuse me! You want some house help? Come inside, come here! Ay, bakit ko ba pinayagang bumiyahe si Julia? Patawarin niyo po ako, ma'am. Wala man lang akong nagawa. Ang alam ko, tutor ka ni Juliet, hindi kanyang bodyguard, hindi ba? Pero delikado talaga ang sitwasyon. Kailangan ko munang siguruhin na wala kang kinalaman dito, pati na rin ang iyong mga kaibigan. Hanggang dumating ang oras na yon, mananatili ka muna sa ilalim ng aming proteksyon. Paano kaya si Lupin? Ganon din kaya mangyayari sa kanya? Sige, mabuti pa tapusin na natin ngayon ang recording. Simulan na natin. Sa bansang Europa, isang miserableng grupo na kung tawagin ay sekta ni Nostradamus ang nang-aabuso sa kahinaan ng ekonomiya ng bansa para may palaganap ang isang makalumang mensahe. Ang mahirap dito, nagsimula na rin sila sa ating bansa. Pero kahit anong pang gawin ng mga taong yon, hindi pa rin nila masasabi kung anong mangyayari sa hinaharap. Kaya huwag kayong padadala sa kung ano-anong bali-balita na inyong naririnig.
Ay, ano ba to? Pagod na ako. Masyado pang mataas yung aakitin natin. Ay... Ang taong pinakamahusay man lang ay papunta na dito sa Amerika. Pero huwag kayong mag-aalala dahil gagawa ko ng paraan para mapigilan siya sa kanyang mga binabalak. At mula sa mga establishmento na naitatag sa ating bansa, ang pagkakaroon ng sapat na kaalaman at lakas ng loob ang tunay na magdadala sa atin sa tagumpay. Patutunayan ko yan! Sigurado yan dahil nasa akin ang alas. May gustong sabihin sa'yo ang anak mo, Douglas. Daddy, Mami, kumusta na po kayo? Julia? Huwag kayo mag-alala, ayos lang ako. Ang galing mo, Daddy. Nandito ako sa New York Times. Bili po ako sa inyo. Julia? Bali wala talaga yung presidente natin ngayon kung ikukumpara sa gwapo kong Daddy. Dapat pinauubayan niya sa yung pagpapatakbo ng isang bansa. Hindi ba? I love you, Daddy! Julia? Magkano ang ransom na kailangan nyo? Hindi pera, Douglas. Huwag kang tumakbo sa susunod na eleksyon. Ano? Pagkatapos ng 3 linggo, i-announce mo na ang kandidatura mo, hindi ba? Ang sabihin mo, umuurong ka na. Tsaka namin ibabalik si Julia. Gusto ko nga rin palang malaman mo na walang magagawa dito ang mga polis. Paano ba yan? Ihintayin ko na lang na lumipas ang 3 linggo. Mukhang inihanda mo talaga ngayong araw na ito ang mga high-tech mong computer para magamit namin. Tingnan! Nandito siya sa loob ng tower! Ano? Sinasabi ko na nga ba? Hypnosis gas! Madali! Gamitin ang visual security system para makita! Aba! Ayos, nagawa natin! Yun pa rin pala. Alam mo, sa ganitong pagkakataon, alam mo kung sino na-miss ko? Si Goemon. Ayos, tara! Ano naman kaya ito? Ewan ko lang, pero hindi kaya ito yung Volt Lupin? Kung ito na nga yung vault, paano naman natin siya bubuksan? Eh wala naman siyang pintuan. Ha?
Naku! Bilis, bilis! Bilisan mo! Big! Naku! Wow! Ito ang wind generator. Ano ba? Tulungan po kami! Sakit ang balakang ko. Akala pa nila papayag ako sa gusto nila. Hindi maaari. Papaalam natin sa lahat ng taong pagdukot na ginawa nila kay Julia. At syempre, dapat din nating ipaalam sa mga tao ang plano nilang pagpapabagsak sa aking kandidatura. Mapapahamak si Julia pag ginawa mo yan. Kung ganun, ang ibig mo bang sabihin ay dapat na akong magretiro? O kaya naman ay sumuko ako sa kalokohan ng mga yan? Si Julia lang ang natatangin nating kayamanan at hindi mo siya maaari ipagpalit. Kahit sumuko ako, hindi pa rin tayo nakakasiguro. Sa tingin ko'y lalo silang mahirapang tapusin ang buhay ni Julia. Pagdalaman ito ng mga tao. Delikado yan. Ayaw akong papanalunin sa eleksyon ng mga ganong uri ng tao. Kaya hindi nila tatapusin ang buhay ng ating anak. Pag ginawa nila yon, makukuha ko ang simpatya ng bayan. Para yahat kang nakikilala ko na ngayon kung sino ka talaga. Pati ang buhay ng kaisa-isa nating anak ay isusugal mo para lamang bubunga ang pangalan mo sa taong bayan. Yan ba ang natutunan mo bilang isang politiko? Malimutan ng sarili, ang pagiging malambing at pagiging ama? Gusto mo to, hindi ba? Para lamang manalo sa eleksyon? Diyan ka nagkakamali. Alam mong pipiliin ko pa rin ang ating anak na si Julia. Pero isipin mo rin ang sasabihin ko. Sa sobrang hirap at tagal, malapit na nating maabot ang tagumpay. Sasayangin ba natin ang oportunidad para ako'y maging presidente? Ang iniisip ko lang ay si Julia. Sige, sabihin mo, ano bang dapat kong gawin? Magretiro ka na sa iyong posisyon para kay Julia. At ako ang tatakbo para sa'yo. Anong sinabi mo? Tatakbo ka para sa akin? Hindi maaari yan. Sino kayo? Kayo pala ang magulang ng batang makulit, ha? Kahit walang kasing tigas ang ulo ng batang yon, kailangan pa rin niya ng simpatya. Ops, teka muna, huwag niyong bibindutin yan. Hindi kami kasama ng mga kumidap sa anak mo. Mas mahusay kami doon dahil kami professional. Sa susunod na punta namin dito, siguradong mabubuksan na namin ang vault mo. Tigilan mo na ang vault na yon dahil hindi ka magtatagumpay. Ang hula ko yung mas totoo kesa doon sa Nostradamus na kinamumuhian mo. Lupin? Ang taas, bigat, amoy, boses, pati tipo ng babae ni Lupin. Nilagay ko na sa detector na ito para sigurado. Nandito lang siya. Si Fujiko. Sinasabi ko na nga ba't hindi ka lang ordinaryong tutor? Anong intensyon mo dito? Sa palagay ko, hindi pa tayo ganun ka-close para sabihin ko sa'yo mga sikreto ko. Nasaan si Julia? Huwag kang mag-alala. Malalaman mo rin yun pag malapit na tayo. Alam mo, Pogi, sa tingin ko hindi na tayo aabot sa lugar na yon. Tigil! Ito mo yan! Si Lupin! Oh, detective! Alam mo talaga kung nasaan ako, ha? Tignan mo ito mabuti! Special ko itong ginawa para lamang sa'yo. Ang Lupin Detector! Wala ka talagang kapuguran, detective. Hindi lang yan. Meron pa akong posas dito na para sa inyong apat. Kaya wala ka lang kawala! Pasensya ka na, detective. Hindi naman walo kamay ko, eh. Nakita ko si Fujiko kanina. Dinukot pa nga siya ng dalawa lalaki. Ano sinabi mo?
Buhat tulok at! Nako, nadagdagan patuloy ang problema natin. Kausapin kaya natin si Detective para gumawa ng bagong detector para kina Fujiko at Julia. Ano, ha? Aba, ang lalaking sakang na walang hilig sa chika babes. Kumusta, Goemski? Lupin, Okay ang outfit Ano nasa ulo mo, palanggana? Oh? nililibot ko ang buong mundo para hanapin ang nawawalang libro na isinulat ni Nostradamus. Huwag niyong pag-aksaya ng panahon yung sekta dahil peke yung pinapakita nilang libro sa mga alagad nila. Sabi ko na nga ba't nanloloko lang yun Paano? Makikipagkita na lang muna ako kay Uncle Philip. Kailangan ko tulong nyo. Tapos isasampal natin ang original na libro sa leader ng sektang yun. Maghintay ka lang, pre! Babalik ako para umakyat sa tuktok ng building na yan. Abay, matinding kamalasan naman yata ang inabot mong tao ka. Babatabong ka sa islang yon dahil sa shoplifting lang? Kamatayan lang makakapagpalabas sa'yo sa loob nun. Tignan mo, ayan na ang Execution Island. Wow! Aba, may mga babae din pala dito. Ang mga yan ay pinadala ng sekta ni Nostradamus. Nangyayari yan isang beses sa isang taon. Ha? Fujiko! 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 Fujiko, ano ba? Sigurado ako si Fujiko yun pero bakit kaya siya ganun? Masyadong maaliwalas ang araw ko ngayon. Ikaw na ba yan, Lupin? Nakita mo na ba si Uncle Philip? Basta magtiwala kayo. Nakita ko si Fujiko Ano ginagawa mo? Aray, yung sakit-sakit ng ngipin ko. May gamot ka ba dyan? Mama, ayos lang ba kayo? Teka muna, ikaw si Uncle Philip Iabot mo yung gamot ko. Oh, inumin niyo na yung gamot niyo. Hindi ba't ikaw si Lupin? Salamat. Masama na talaga lagay ng puso ko. Ibig mo sabihin yun ang dahilan kung bakit nandito ka sa loob. Tama ho kayo. Alam kong kayo lang ang kaisa-isang tao nakakapasok sa loob ng vault. Pwede niyo po bang sabihin sa akin kung paano kayo nakakapasok? Baka hindi mo kayanan, Lupin. Kaya ko yan, para maipagiganti ko na rin kayo. Huwag natin yung pag-usapan dito. Pumunta ka sa akin, Zelda, mamayang hating gabi. Sige. Pero alam mo, para ka nasa impyerno sa loob nun. Ayoko na ka maalala lahat. Ako si Detective Senegata, ICPO. Gusto ko makausap si Lupin.
Tatakas ka ba? Huwag kang baliw, kaibigan. Wala pang presong nakakatakas sa loob ng kulungan na to. Ba't di mo subukan? Malay mo, ikaw ang maging kauna-unahang presong makatakas dito. Ano, ikaw na lang bahala dun sa uncle mo, ha? Sige, ingat. Ikaw ba yan, Lupin? Teka, para saan yung hawak mong yan? Parang nagmamadali kang inumin ng capsule lang yun. Bilis, simula na. Doon pa sa mas mataas. Nasa pinakatuktok ng building ang vault. Ayun yung vault. Sige, kaunti na lang. Ano ba, kaunti na lang, malapit na. Tandaan mo. Taasan mo ba ang power? Opo. Wala na siyang buhay. Kunin mo yung capsule ang isinubo niya kanina. Papa, Uncle, ayos ka lang ba? Huwag kayong maglala. Akong bahala sa inyo. Nalulun nyo naman yung kapsula, di ba? At kung paano pasukin yung Volty Douglas, naalala nyo naman siguro. Ha? Teka sandali. Naku. Mukhang wala nang buhay sa ito, ah. Ha? Detective? Lupin, you're under arrest. Hindi ka na makakatakas sa akin ngayon. Ha? Teka, sandali! Tigil niyo yan! Pinadala ako dito ng ICPO! Ay! Ba't sila nagpapaputok? New Year na ba? Ewan ko, alam ko, Pasko pa lang eh. Detective! Wala na sila. Alam ko kung saan ang lalabasan nila. Sila lang pala makakahuli sa'yo! Ano ka ba naman, Detective? Akala mo ba, ganun ako kahina, ha? Baka naman pwede tanggalin mo sa akin ang bangkay na tulupin! Sige na! Mabuti pa. Hawakan mo siya mabuti, Detective, dahil meron kong kukunin sa kanyang tiyan. Ha? Ah! Uncle, maraming salamat. Ha? Hindi pala totoo ang isa niyang mata. Itatago ko to bilang kanyang remembrance. Paalam.
Detective! Look, oh! Oh, mauna na kayo umakyat. Bilis! Hindi, ikaw mauna! Ano ba kayo? Bilisan nyo! Kumapit kayo mabuti! Bilis! Abutin mo kamay ko! Lupin! Walang sustansya yan! Lupin! Ano ba kaya yan? Yeah. Naku po! Isang malakas na tidal wave! Ah! Hanggang ngayon, hindi pa rin nagpaparamdam sa atin si Lupin. Pangatlong araw na ito, baka wala na talaga. Talaga wala na kaibigan niyo si Lupin. Wala na rin silbi ang buhay ko. Iniwan ko lahat, pati magulang ko at yung magandang babaeng habol na habol sa akin, tapos mawala na siya. Ipaghihiganti natin si Lupin at si Fujiko. Sinisiguro ko yan. Huh? Kung talaga wala na si Lupin? Sige, Doraemon! Arestado kayo! Ha? Ang galing! Ha? Baka hindi na niya makaya. Nanginginig siya. Seryo, halika muna sa labas. Mabuti pa kumuha ka ng makakain para sa hapunan. Malakas na siya. Oo, malakas na ako! Sandali! Ikaw ba yan, Fujiko? Siya si Tanya. Tanya?
Ang tanging naalala ko lamang ay nakakita ko ng katulad niya sa Algeria. Teka, nagkasama ba kayong dalawa doon? Hindi, dahil ang kasama niya ay ang mga bisita ng gobyerno. Eto siya. BINGO? Kumusta na, Fujiko, my love? Ha? Yun yung manika ako, ah! Aray! Aray! Nandito ka na naman? Akin ang manikang to! Andito ka rin pala. Fujiko, sabi mo nga, anong kinalaman mo sa mga kidnapper at ang sekta ni Nostradamus? Hindi ka niya sasagutin. Huh? Nakalimutan na niya ang lahat ng nakaraan niya. Huwag kang mag-alala, Julia. Wala naman akong intensyong kunin sa'yo yung manikang yan eh. Wala ka ng hilig sa bata? Ang masasabi ko lang mahal na mahal ko ang babaeng ito. Ha? Ang brigada ni Nostradamus. Gaano ba tayo katagal dito? Hanggang magpakita dito ang mga unggoy na yon. Alam ko dito bumibili ng armas sa kanilang grupo. Maghintay lang tayo, sigurado akong darating sila. Plastic explosives. Ha? Kapag submachine gun ang gamit mo, hindi siguradong tatama. Kaya magdasal ka na. Dahil tsak na hindi ka sasantuhin nito, Magnum ko. Huh? Wala talagang kasing dugas ang gorilyang yun. Ha? Lupin, ikaw ba yan? Bakit hindi ka tumawag kagad? Nasaan ka ngayon? Nandito lang ako sa kagubatan ng Amazon Jigs. Minalas ng konti at nahuli ng mga tao ng sekta ni Nostradamus. Ng sekta ni Nostradamus? Anong ibig mong sabihin? Lupin! Lupin! Fujiko, my love! Mister, bakit ba pilit mong tinatawag sa akin ang pangalan na Fujiko? Dahil kamukha mo talaga yung babaeng pinakamamahal ko. Ang pangalan ba niya ay Fujiko? Mahilig siya sa pera, lalo na sa ginto, matigas sa ulo niya at lagi niya akong tinatraydor. Sobra pala siya. Pero yun naman talaga ang gustong gusto ko sa kanya kaya mahal ko. Sa palagay ko, sinusubukan lang talaga niya ako kung gaano ako katatag. Yan naman ang hindi ko maintindihan sa mga lalaking katulad mo. Huwag kang mag-alala. Gagawin ko ang lahat para maalala mo ang nakaraan. Ang totoo niyan, ikaw lang talaga ang nagbibigay sa akin ng buhay. Ha? Kawawa ka naman. Tatanggalin ko yan.
Tanya? Ha? Julia? Ano ba nangyari sa'yo, Tanya? Tanya? Ang pangalan ko'y Fujiko. Ayos! Normal ka na uli! Sandali, ano bang lugar ito? Amazon! Amazon? Ang pangit naman itong damit na ipinasot mo sa akin. Siguro nga'y pangit ang lasa mo. Pati mga pating hindi ka kinain. Kung hindi ako nagkakamali, ikaw may pakana nito, no? Siguro isa ka nga sa mga humahanap ng nawawalang libro ni Nostradamus. Meron ka bang nakuhang bagong impormasyon kay Uncle Philip? Kung gusto mo, babayaran ko sa malaking halaga ang librong yon. Basta hanapin mo para sa akin. Yun lang bang dahilan mo kung bakit mo dinukot si Julia? Kung yun lang, sana hawak ko na sa akin mga kamay ang librong yon. Wala pa yun sa kalingkingan ng gusto ko. Hindi pa rin magbibitiw si Douglas. Akala ko susuko siya kapag ginamit natin ang kanya anak. Gawin mo na ang susunod na plano. Alam mo na yon. Yes, sir. Pero yun na po ang pinakahuli nating solusyon. Kung sino man ang pipigil sa ating kagustuhan ay wasakin mo. Dahil malapit na ang araw na pinakahihintay. Pero sir, hindi ba't ang plano natin ay agawin ang kayamanan at kapangyarihan sa buong mundo? Kapag ginawa natin yan, baka hindi na matupad ang... Natatakot ka ba? Kung gusto mo maging makapangyarihan, dapat buo ang loob mo. Opo. Hindi na natin mapapakinabangan yung bata. Alam mo na ang gagawin sa kanya. Opo. Maganda na ba ako? Itatakas kita sa lalong madaling panahon. Bakit malungkot ka? Hindi na kasi ako natutuwang umuwi doon sa bahay namin. Wala na ibang iniisip ang magulang ko kundi eleksyon at pera. Matutuwa pa ako kung isasama mo ako sa mga lakad mo. Mas masaya kung isasama mo rin yung taong mukhang unggoy. Yung taong mukhang unggoy? Hi! Pasensya na, nahuli ko. San ba lakad, ha? Huh? Bilisan natin. Huwag niyong tatapusin yung bata. Balik niyo siya! Yes, sir! Bilisan nyo! Si Sugwan! Asan si Sugwan? Ano ba? Istorbo kayo ah. Aba, ikaw pala yan. Akong bahala sa inyo. Ako nga pala si Seryo. Eto. Tumulong ka naman sa amin. Ayoko nga, hindi ako pinagtatrabaho sa bahay namin. Sa wakas tulog na silang dalawa. Maangkin na kita. Tumigil ka nga sa kalokohan mo, Lupin. Teka, bumalik na ang alaala mo. May taong kumokontrol sa akin dahil dito.
Kapag naisuot nila sa ang bracelet na ito, wala ka na magagawa kundi sundin ang gusto nila. Teka, hindi mo ba naaalala? Kanina lang. Hindi ka naman... Nakalimutan ko na. Pwede ba isuot mo ulit yung bracelet? Sige na. Ha? Nakita na namin yung tumatakas! Ako naman! Ayos! Galing mo ah! Yay! Huh? Tulungan niyo ako! Kunti ko, mister! Seryo! Buwa siya. Magtago kayo! Lublin! Pasensya ka na. Pati tuloy bangka mo, nadamay. Saan ka na pupunta ngayon yan? Sabi rin, maghahanap ng trabaho. Sa syudad, ayos naman ang buhay mo dyan sa... Sinunog na nila mga bahay namin. Inubos sila mga tao. Pati yung kapatid kong kasing edad ni Julia. Alam ko mabait na bata yung si Julia. Lupin, tulungan mo siya. Iligtas mo si Julia. Bakit naman ngayon pa ito nangyari? Bakit ngayon pa nga ang international soccer match ay para sa karawan ng ating anak? Ako na lang magsasabi. Kailangan nating magtulungan sa ganitong pagkakataon. I-announce ko naman na tatakbo ako ngayong eleksyon. Huwag, Douglas! Ipagpaliban mo na lang muna. Nakapagdesisyon na ako. Kinausap ko na ang alagad ng batas para kay Julia. Hindi ako pumapayag sa gusto mo. Ang State Police, FBI at ICPO. Nag-request na ako ng representative nila dito. Gusto kong hanapin niyo si Julia sa lalong madaling panahon. Nakaisip na ba kayo ng paraan? Oo. Sige, sabihin mo. Wala na si Lupin. Kaya sabihin mo na lang sa akin ang mga impormasyon tungkol sa inyong anak para magamit ko sa kanya to. Hindi kaya nasisiraan na ng ulo ang taong ito? Ikaw
Kausapin mo siya. Jopel, huwag ka sana magagalit. Ayoko naman buruin dito ang data mo. Kaya lang, para sampa. Wala ka na eh. Tumutunog siya. Sandali na ka! Kainis! Ang bracelet? Meron din sila. Mula noong 1994 World Cup at 1995 Olympic Games na dinaos dito, ang paglalaro ng football ay naging popular na sa lahat ng kabataan. Parang isang natupad na pangarap ang pagbabalik dito ng Brazilian team na kilala sa mundo bilang numero 1 manlalaro ng football. Kayong 11 na nakaligtas sa mga hijacker, kayo ang magigiting na manlalaro. Ang batang si Julia, kung kanino inihahandog ang larong ito ay ang kaisa-isa kong anak. Baka hindi na siya makapanood ng ganitong laro. Hindi ko na alam ngayon kung anong kalagayan niya. Sana naman ay pinapakain nila siya. Ang isang tao nagbabaliwala ng kanyang kaligayahan ay walang iba kundi ang kanyang ama. Pinalaki siya bilang anak ng Douglas Foundation na puro pera lamang ang iniisip. Sa ngayon nakamit na ng aking asawa ang kayamanan at kapangyarihan, nakikita niyo naman siguro sa gusaling ito. Ang kapalit noon ay nakalimutan na niya ang tunay niyang pagkatao. Nakalimutan na rin niya kung paano magmahal na meron siyang pamilya. Ipaalam na rin niya sa lahat ng mamamayan ang gagawin niyang pagtakbo sa susunod na eleksyon. Pero paano mananalo ang isang taong hindi marunong magmahal? Wala siyang karapatang maging presidente. Paano mapipigilan ang panini? 1, 2. Merong malaking problema kung bakit nasabi yun ng aking asawa. Para hindi kayo maguluhan, ipapaliwanag ko sa inyo ang buong katotohanan. Ang kaisa-isa naming anak na si Julia ay nakidnap at nakatanggap kami ngayon ng sari-saring pananakot. Alam niyo ba ang hinihiling nila? Ang umulong ako sa presidential election, pero hindi ko magagawa yon. Isa yung malinaw na pandaraya. Masama ang sitwasyon na ito. Delikado si Julia. Hindi pa nila tinatapos ang buhay ni Julia dahil sa vault ng building na yan. Sino kaya mauna makarating sa itaas? Ang hirap niyan baka magkita-kita pa tayo doon. Patingin. Mahalaga ang ID card. Pero magiging susi ay ang mata. Kung wala sa'yo yun, siguradong mababaliwala ang lahat ng paghihirap mo. Ang mga mata nakarehistro ay ang tatlong matang miyembro ng pamilya ng Douglas. Pero naisahan ko sila. Ha? Ay, ang mata ng pamilya. Matatagalan tayo para gayahin yon. Yan ang pinamana sa atin ni Uncle Philip. Ha? Sisimulan na natin yan bukas, hindi ba? Pero ano naman kaya ipagagawa nila dun sa Brazilian team? Kinakabahan ako. Malalaman natin pag nandun na tayo. Ako na ang bahala sa grupong yun.
Yan ang mga miyembro ng Brazilian national team. Tinalo na nga nila yung ibang grupo, nagpa-practice pa rin sila. Pero dapat ay nagpapahinga na sila. Tama, pero hayaan mo na. Bukas alas 3. Paano na? Nailagay na nila lahat. Mga alagad, ngayong araw na ito meron akong sasabihin sa inyo kahindik-hindik. Ito ang isa sa pinaka-importanteng hula na ginawa ng ating iniidolong si Nostradamus. Kaya dapat makinig kayo mabuti. Sa libro ng Siglo, chapter 7, verse 99. Kapag sumigaw ng malakas ang sugo ng dilim, hindi na magtatagal at ang tore ay biglang guguho. Bilang parusa ng kataas-taas ang makapangyarihan. Lilinawin ko sa inyo, ang sinasabing malakas na sigaw ay ang pagpapaalam ni Douglas sa mga tao na siya'y tatakbo sa darating na eleksyon. Kaya siya ang isinugo ng dilim na sinasabi sa libro ni Nostradamus. Kahit ang sariling anak ni Douglas ay pinabayaan na niya. Iligtas niyo ang aking anak si Julia. Alang awa niyo na sabihin niyo kung nasaan siya. Susunod ako sa inyo. Meron tayong bagong tagasunod. Hindi natin siya pinilit para sumali sa ating samahan. Gusto kong ipakilala sa inyong lahat. Siya'y walang iba kundi si Mary. Nandito siya ngayon kahit labag sa kalooban ng kanyang asawa. Hindi ba't karapat-dapat siya maging pinakaunang babaeng presidente? Mary! 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 Master, meron akong tanong. Ano po yung sinasabi niyong babagsak na tore? Yun ay walang iba, kundi ang gusaling nasa inyong harapan! Ang totoo niyan, sila ang magpapasabog nito. Mapipigilan pa kaya natin yon? Wala nang panahon para makuha pa ang mga dinamita. Tama ba, Gayumon? Kukunin natin yun isa-isa. Tapos aalis na tayo dito. Delikado yung binabalak mo. Susubukan lang natin yun, my love. Huwag kayong maniwala sa kalokohang sinasabi niya! Ang taong yun ay impostor! Maniwala kayo! Nasa akin ang nawawalang libro ni Nostradamus! Ano ba kayo? Ang sinasabi ng taong yan ay isang malaking kalokohan! Kahit ano pang gawin niya, hindi niya mapapaguha ang gusali ko! Ayun siya! Oo? Buksan mo yan! Oo. Magmadali ka dyan! Sandali lang, huwag ka masyadong apurado. Oh. Handa ka na ba? Yes, sir! Maawa po kayo sa akin. Sabihin niyo na kung nasaan ang aking anak. Sasabihin ko sa'yo, pero bago ang lahat, kailangan muna nating umalis sa lugar na ito. Nakasakay kaya dun si Chris? Sundan natin!
Bilisan mo. Mr. Lupin, kayo na po ba yan? Sinasabi ko na nga ba't ililigtas niyo ako? Sasamahan ko sila para makita nila yung vault. Tapos ipapahuli ko sila. Kahit ano pang mangyari, hindi pa rin ako susuko. Nasisiraan na kayo ng ulo. Hindi nyo mapapabagsak ang building na ito. Nakikalat na nila ang bomba sa building. Kaya mabuti pa, umalis ka na. Ano? Bomba? Hindi ba't ikaw si Lupin? Hi! Ikaw bang naglagay ng bomba? Sandali, mali ka. Ang mga taong gumawa nun ay ang grupong dumukot kay Julia. Kaya kung gusto pang makitang buhay ang iyong anak, dali mo ako doon sa vault. O kalimutan mo na lang. Mauna na ako. Teka, sandali! Julia! Chris! Tatraitorin mo ba ako? Ako naman ang tagapagmana mo, hindi ba? Gusto ko lang mapaagay ng konti. Walang ibang laman ng utak mo kundi kasiraan. Kapag binabayaan kita sa pagpapatakbo ng sekta, masasayang ang kayamanan. Kung inaakala mong maiisahan mo ako, mali ka! Kaya ko yung pasabugin anong oras ko mang gustuhin. Kapag hindi yung sumabog, ibig sabihin mali ang hula mo. Babagsak ka na rin sa iyong kinalalagyan. Wala kang silbi! Humanda ka! Para mabuksan ang port ng helicopter, kakailanganin ng mata nitong bata. Ngayon, tignan mo yung mata. Julia! Paputukan! Kayo na ang bahalang sumalubong sa kanila! Pilitin niyo makababa sa port. Huwag niyong gagawin yan. Baka mapahamak ang anak ko. Wala akong pakialam. Julia! Kasabot ka nila, di ba? Julia! Julia! Maswerte tayo. Wala nang tao sa lugar na ito. Pero malas walang elevator, oh. Sigurado ko nandito lang sa paligid, di ba, Jigs? Oh, eto na. Baka sa itaas lang ito nabubuksan dahil pang emergency. Parang malapit na tayo sa langit sa lugar na ito, ah. Huh? Tignan nyo, oh. Parang kumakawin na si San Pedro. O ano, Jigs? Handa ka na ba? Baka matanggal ang damit ko pag sumabay ako sa inyo. Hahanap na lang siguro ako ng ibang daan. Sige na, imigilan ko ang kalaban dito. Sige, mag-iingat ka. It's playtime! Siguradong mauna nating makarating doon ang grupo ni Lupin. Sige, ilagay mo sa harap pa ng batang yan.
Magbantay ka dito. Buksan mo na. Lupin! Buhay ka pa pala, unggoy ka! Lupin! Arestado ka! Detective! Huwag kang pupunta dito! Delikado! Kita na lang tayo mamaya! Hello? Buti na lang nakita na natin to. Mag-walkout na sana ako eh. Uncle, malapit tayo sa loob. Mary! Douglas! Bilisan mo, dinala nila si Julia sa vault! Ano? Kumusta ka na, kamahalan? Ang kagalang-galang na presidential candidate. Ikaw! Ikaw ang leader ng sekta ni Nostradamus! Tumigil ka! Ang mabuti pa, dalhin mo kami dun sa vault. Kung ayaw mong tapusin ko ang buhay ng pinakamamahal mong first lady, sundin mo ang lahat na ipag-uutos ko sa'yo. Pasok! At ikaw, babae, hindi naman siguro yung $50 million ang habol mo dito, hindi ba? $50 million? Paano niyo nalaman ang tungkol dito? Ang vault! Ha? Mukhang delikado dito ah. Ipasok mo to sa iyong helmet. Ay! Aray ko! Hi! Julia! Inako, kumusta ka nga pala ni Seryo? Lupin! Ito ang virtual reality. Kapag isinut mo ang helmet, akala mo totoo ang lahat ng makikita mo sa paligid at mapapapunta ka sa ibang mundo. Kung ganun ang ibig mong sabihin, akala niya nahuhulog pa rin siya hanggang ngayon. Si Julia!
Julia! Ah! Itong hinahanap ng masasamang tao. Mr. Lupin, ibibigay ko po sa inyo to. Ito na nga yun. 15 minuto na lang. Kung ganon, tara let's! Daddy! Mami! Julia! Julia! Douglas! Daddy! Diyan ka lang! Hindi ka makakagamit ng anumang armas sa loob ng vault na ito. Ikaw, dalhin mo sa aking harapan ng librong yan. Tanggalin mo sa kanyang kahon at ilagay mo dyan sa sahig. Itong dapat sa'yo. Traitor ka! Ikaw! Nasusunog ako! Tulungan niyo ako! Mainit! Wag! Pigilan niyo siya! Tingnan niyo, mapapahamak tayo sa gagawin niya! Wag! Ang tanong na hindi mo nagsimula na gumalaw! Ginawa niyang 1 o'clock ang pagsabog nitong building! Lupin! Magmadali na tayo! Lupin! Bilisan niyo! Oh! Julia! 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 Hindi! Hindi pa ako mamamatay! Ah! Ah! Heto! Lupin! Yeah! Ayos! Ah! Bilisan niyo, Lupin! Mauna na kami! Ngayon, Julia. Halika. Ikaw naman. Halika rito. Sa likod mo! Lupin! Bakit mo ginawa yan? Julia! Julia! Ayos ka lang ba? Tulungan mo ako! Ay! Hindi ko na ito kaya! Huh? Gaimon! Madali kayo! Julia!
Hindi ko na kaya! Julia! Ah! Naku po! Naku! Aray ko! Ang init! Ang init! Ang init! Lubin! Sandali! Tay! Ah! Ayos! Geronimo! Swerte pa rin talaga tayo. Julia! Mami! Julia! Julia! Mami! Daddy! Hmm? Lupin! Mami! Julia! Mami! Julia! Julia! Julia, patawarin mo ako. Daddy! Teka muna, bakit ganun? Imposible yata ito. Ito ang sekta ni Nostradamus, Miami branch. Sa oras na ito, ang lahat ng linya ay busy. Teka muna, Fujiko. Alam mo, siguro naisahan ka nila. Hindi naman siguro yung $50 million ang habol mo. Ang
Ang nagbigay sa akin ng $50 million na kontrata ay walang iba kundi si Risley. Magdurugas talagang halimaw na yun! Pabayaan mo na yun. Mabuti pa, humanap ko na lang ng bago mong prospect. Siguradong hindi na rin mabibili ito. Naawa ko sa kanya. Sa palagay ko, yung vault lang ang ginagawang playground ni Julia. Lupin, nasaan ka na? Sa sobrang hirap ng ginawa natin, wala man lang tayo na pala. Teka, nasaan na si Fujiko? Nasaan na yung manika? Lupin, sa akin na lang tong manika mo, ha? Babayo! Fujiko, teka lang, mag-usap muna tayo! Hindi na siguro ako magtataka kung anak ka ni Risley ang babaeng ito. Mr. Lupin, sandali lang. Ito ba yung hinahanap mo? Aba, mukhang nabasa mo dun sa libro yung gagawin niya. Pwede ka na siguro maging Lupin the Fourth. Tama ka, Lupin. Bagay na bagay sa kanyang pangalang yan. Ikaw kasi masyado ka nagmamadaling umalis. Ibabalik ko na to sa'yo ngayon, Mr. Lupin, pero meron lang sana akong isang bagay na hihilingin. Hindi mo na kailangan ibalik sa akin yan. Pero meron din sana akong hihilingin sa'yo. Yunay! Isang bangka para doon kay Seryo.